Hello sa aking mga mahal na tagapakinig. Tawagin niyo na lang akong Sir Dark. Share ko lang po yung dark experience ko nung 20 years old ako. Bali 2017 non. Sa edad kong iyon ay hilig ko talaga ang paglalaro ng online games kasama ang kapatid kong lalaki na itago na lang natin sa pangalang Vin. Si Vin ay 17 years old noon, bali matanda ako sa kanya ng 3 taon. Hanggang 2 AM na ng umaga kung magsara ang computer shop, sa may second floor ito nakapwesto. At ang first floor naman ay grocery store. Minsan inaabot kami ni Vin ng 1 AM at pagsapit ng 12 AM isinasara na at nilalak ang main gate. Kaya napipilitan kami mag-over the backod ni Vin palabas. Puro kami magkakamag-anak sa isang compound. Sa isang compound may 5 bahay, tabi ito ng kalsada. Higit na mas mataas ang parte ng kalsada kumpara sa aming compound. Kaya't pag nakatungtong ka sa kalsada kitang-kita mo agad mula bungad hanggang dulo ang mga bahayan. Sa bawat bahay nakatira ang aking mga tito at tita na itatago ko na rin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Sa unang bahay malapit sa kalsada nakatira si Tito Will, si Tita Wena at ang kanilang 2 anak. Sa pangalawang bahay nakatira sina Tito Mariano, Tita Diana at anak nilang si Joy. Sa pangatlong bahay naman ay sa amin, kasama ang aking pamilya na si Tatay Dan, Nanay Rinelin at si Vin. Sa pang-apat naman ay nakatira sina Tito Jao, Tita Cristina, at 2 nilang anak, at ang panghuling bahay ay kila Tito Lito at nooy nagdadalang tao na si Tita Jody. Sa 5 bahayan sa compound namin. Ang bahay nila Tita Jody ang naiiba dahil sa nakapahalang ang pwesto nito. Malayo ng konti sa 4 na bahay, kaya't kung titignan ang bahayan mistulan itong pa letter L. Araw ng Sabado masaya kami ni Vin dahil araw ng sahod ni Tatay Dan, kaya makakahingi kami ng pera pang laro ng computer games. Bilisan mong kumain Vin. 3 oras tayo mamaya sa computer shop. Masayang sabi ko kay Vin. 9 PM mahigit nang makaalis kami patungo sa computer shop at habang naglalakad kami bigla na lang akong napahikab at napatingala. Nakita ko na bilog ang buwan. Sa puntong yon ay nakaramdam ako ng pagkamangha at kilabot dahil sa sobrang laki at bilog nito. Sinabihan ako ni Vin na bilisan ang paglalakad dahil excited na daw ito. Nang makarating kami agad kaming tumakbo papunta sa bawat unit ng PC na gusto naming pwestuhan. Hanggang sa makapagsimula na kaming maglaro, halos mag-aalas 12 pa lang nang matapos kami at hindi kami inabutan ng pagsasara ng main gate. Habang naglalakad kami pa uwi ay nakita ko ulit ang bilog na buwan na napaliligiran ng mga ulap. Nang makarating kami ni Vin sa labas ng compound, naramdaman ko na naihi ako kaya umihi muna ako. Habang dumiretso na sa pagpasok ng compound si Vin. Sobrang tahimik nun at patapos na rin akong umihi nang bigla na lang lumapit pabalik sakin si Vin ng dahan-dahan. Kuya dali. Halika dito. Tignan mo. Di ba aso yan? Mahinang bulong ni Vin, doon ay nakita ko ang isang aso na nakaupo sa itaas ng bakod ng compound. Naglilinis ito ng balahibo, nakatalikod ito kaya hindi niya kami napapansin. Kahit madilim ang paligid kitang-kita ko na isa itong aso na nakatungtong sa pader na bakod. Matulis ang tenga nito, may makapal na balahibo at mahabang buntot, naglilinis ito ng balahibo. Halos 1 minuto ko din na pagmasdan ang aso nang mapansin ko na wala na si Vin sa tabi ko. Nagmadali na itong pumasok sa bahay, kaya minabuti ko na ring pumasok. Kinabukasan. 7 AM morning nang magising ako sa ingay ng usapan ng aking mga tito at tita. Naikwento na pala ni Vin sa kanila ang nakita namin kagabi, ngunit kahit isa sa kanila ay walang naniniwala. Paano daw makakaakyat ang aso sa taas ng mataas na pader na yon? Sobra daw kasi ang pagka-addict namin sa computer games, kaya kung ano-ano na ang nakikita naming magkapatid. Pusa lang daw yon sabi ng aking mga tito at tita. Hanggang sa araw din na yon, araw ng linggo, sumapit ang alas 8:30 ng gabi. Nanonood ako ng TV kasama si Tatay Dan habang si Vin naman ay na-late ng uwi galing sa galaan. Nagpaplansya naman ng mga damit si Nanay Renelin. Inuuna mo pa ang lakwatsa kesa sa pagkain. Kumain ka na. Sermon ni Nanay kay Vin.
Sa gitna ng pagsisermon ni Nanay kay Vin, bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa katabi naming bahay. Si Joy. "Mama, bakit may aso sa bubungan nila Tita Jody?" Mabilis akong lumabas at tumingin sa bubungan nila Tita Jody at sa pangalawang pagkakataon nakita ko muli ang aso. Nagsilabas ang mga tao sa compound dahil sa malakas na sigaw ni Joy, kaya't mabilis naman na naalarma ang mga tito ko. Kumuha ng matulis na bagay ang tatay ni Joy na si Tito Mariano at tinugis ang aso kasama sila Tito Joe at Tito Lito. Tinambangan ni Tito Mariano ang aso sa likod ng bahay nila Tita Jody. Mabilis ito at hindi na nila ito naabutan pa. Ngayon malinaw na sa kanilang lahat na totoo ito dahil nasaksihan na nila mismo ang aso. Sinabi ni Tito Will na ang sanggol na dinadala ni Tita Jody ang pakay ng aso, kaya't lagi itong nasa bubungan. Nakikita rin daw pala ni Tito Will ang aso. Inililihim lang daw niya ito dahil ayaw niyang manakot lalo't may mga bata pa sa compound, at isa pa baka daw walang maniwala sa kanya. Mula nang mangyari ang pagtugis sa aso na yon, hindi na ulit ito bumalik o nagpakita pa. Maraming salamat sa pakikinig ng aking dark experience. Hanggang dito na lang. Muli ako po si Sir Dark, ang bagong tagalikha ng mga nakakatakot na karanasan. Kung hilig mo ang mga ganitong klase ng content, hit like para maabot natin ang 100 likes para sa video na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload.